Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po muli manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, O Lord, salamat Panginoon sa opportunity, O God, na gamitin mo ako muli, Panginoon, maihayag ang iyong salita sa gabing ito, Panginoon. And we thank you, Heavenly Father, for the hearts of each and every one na kasama namin sa gabing ito, Panginoon. Open our hearts, O Lord, our minds, spiritually, O God, na lahat ng salita mo, Panginoon, ang tumatak sa amin, Panginoon, at ito ay maip sa buhay namin, O Lord. Thank you, Heavenly Father, hallelujah, that wala ng heart of stone, O Lord God, but only a heart of flesh, O God, na tatanggapin ang mga salita mo sa gabing ito. Maihayag ka, Panginoon, at maitaas sa buhay ng bawat isa, O God. More of you, O Lord, and less of us, O God. In Jesus' name, this we pray. Amen. Marami pong salamat. Makakaupo na po tayo. Amen. Good evening po ulit sa ating lahat. Amen. At mga ating pong theme for this month is Unlimited Sources in Your Hand. Tanungin mo ang katabi mo, ano ang nasa kamay mo? Ako may tissue at tubig. Amen. So, kung bakit natin na-encounter ang Lord? Dahil hinanap niya tayo. Amen. Sinong naghanap sa Lord? Meron po ba dito? Wala. Walang nagsik sa Lord. All of us are astray. Sabi po sa Psalms 53 verse 2. Ay, meron pala dito. Yan. Amen. Sabi po dito, God looks down from heaven on the sons of men to see if there are any who understand, any who seeks God. Amen. At sabi din po sa Exodus chapter 2 verse 25, so God looked on the Israelites and was concerned about them. Amen. Ang Lord din ang nagko-confirm ng kanyang salita na lahat ito ay totoo. Amen. Ang Diyos ang unang tumitingin sa atin. Ang Diyos ang unang naghahanap sa atin. Amen. Nakikita niya na tayo hirap na sa ating mga kalagayan pero hindi pa rin tumatawag sa Diyos. Amen. Ang Diyos ang laging nakatingin sa atin. Moses did not pray for his encounter with God. Hindi niya hiniling yon na Lord magpakita ka sa burning bush. Hindi niya hiniling yon sa Lord. God is interested in you more than you are interested in Him. Naniniwala po ba kayo? Amen. Sabi po sa Exodus chapter 3 verse 7, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. Amen. Kung may pinagdadaanan tayo, huwag kayong mag-alala, hindi nyo ako lang lahat, ako na lang lagi. Hindi, kasama mo si Lord. Nakikita niya anong pinagdadaanan mo in secret or kahit na alam pa yan ng katabi mo, mas alam yan ng Lord. Amen. Do you know that there is already something in your hand? Amen. Tulad po ng ating theme, ano ang nasa kamay mo? Amen. Meron na tayong nasa kamay natin na pinagkaloob na ng Lord. Yet we find it not enough para magamit ng Lord para sa atin. Or even hindi lang para sa atin, kundi para sa mga taong nakapaligid sa atin. God can start from that little thing that you already have. Amen. Pasakalye lang po yon. Ang ating pong title for tonight, The Staff in Your Hand. Ayan. Hindi yung staff na tauhan, ha? Staff, rod, ayan, o kaya stick. Sabi po sa ating theme verse ay in Exodus chapter 4 verse 2. Mabilis ba ako, Beng? Then the Lord said to him, what is that in your hand? A staff. He replied, Amen. So ano daw po ang staff?
Sometimes it is called stick or a rod. Amen. Pag nagsalin-salin ka ng translation ng Bible, yan ang makikita mo. Amen. At they come in different translations in the Bible, but only one interpretation. Amen. For example, a shepherd's staff. Amen. Yan yung una kong nakita eh. And mostly, siya, made of wood. Yan, mga mahogany, yung mga nara, ganyan. Kamagong. Oh. Street namin yun sa Marikina, mga ganyang street. Molave, puno yun, di ba? Ayan, Champagnat, yan, puro puno yan na malalaki. Pero hindi ko alam kung ginagamit yan sa paggawa ng staff. Ang lalim ng boses ko. Okay. Ang staff in your hand, it symbolizes 3. Amen. Number 1, it symbolizes authority and leadership. Bakit daw? Bakit? Bakit po? Amen. Sabi sa Exodus chapter 4, sundan po natin verse 3. Ito po yung binasa natin sa ating scripture kanina. And he said, ay magkaiba tayo. Sige lang po. The Lord said, throw it on the ground. Moses threw it on the ground and it became a snake and he ran from it. Ay, natakot si Moses. Ayan, parehas lang din. Okay po? So, ang ating obedience sa instruction ng Lord, ang equals niyan ay experience ng miracle. Amen? So, kung tayo po ay nakarinig ng instruction, para ka lang bumasa ng paragraph kung hindi mo sinunod. Amen? And of course, no obedience, no miracle. Amen? Parang yung no pay, no win. Yun lang yung naalala ko. Amen? So, walang obedience, walang miracle. Amen? Si Moses, nasa moment siya na kaharap niya si Lord. Amen? At every utos ng Lord sa kanya, ginagawa niya. Amen? Sabi ng Lord, throw it on the ground. Tinapon niya din. Kaso pagkatapon niya, ayun nga, naging ahas. And then si Moses ay tumakbo. Amen? It became serpent. Bakit kaya naging serpent? Hindi na lang naging dinosaur para mas nakakatakot sa mga Egyptian, di ba? O kaya, yung hindi. Yung, crocodile, mga ganun, hahabulin sila, edi takbuhan ng mga Egyptian, di ba nagkagulo? Bakit snake? Bakit serpent? Amen. Alam niyo po bakit? Dahil ang serpent, it is a symbol of royal and divine power na nasa crown ng mga Pharaoh. So it symbolizes authority. Amen. Para sa mga Egyptian po yan. Amen. So yung miracle na yon, alam ng Lord na kapag nangyari yon sa harapan ng mga Egyptians, for sure they will believe and ma-amaze sila. Amen. Sabi po sa Exodus chapter 3 verse 10. Tingnan po muna natin. Now go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people, Israel, out of Egypt. Amen. Ano pong nakikita natin dyan? It is leadership. Amen. God appeared to Moses not only to resolve his personal problem. Ano po ang problema ni Moses? Mainitin ang ulo, nakakapatay. Mag-ingat kayo kay Moses. Amen? May napatay siya. Alam niyo po yun? Hala, kinwento ko. Okay, secret ba yun? Amen? Pero anong nangyari dito? Nag-appear si God sa kanya, hindi lang para sa sarili niyang problema, na kaya nga siya tumakbo ng Egypt. Tapos ngayon, pababalikin mo ko doon, Lord. Alam mo na nakaisa ako doon. Amen? Pero doon? Kailangan nila ang Diyos para sa mas malaking kalayaan. Kasi hindi lang naman siya ang humarap sa malaking problema, kundi lahat ng Israelite. Amen? Nakita na natin na lahat sila pinapahirapan na. Dati love na love nyo kami nung nandito pa pamilya ni Jacob. Nung napalitan ng Pharaoh, hindi nyo na kami love.
Hindi na kasi nagmumultiply sila. Dumadami sila. Amen. So, si Moses ang ginamit ng Lord para maging malaya ang angkan ng Israel. Amen. Ng mga Israelites. Amen. Na hanggang ngayon, tinatamasa naman din nila. Amen. Balik po tayo sa verse 5 ng Exodus chapter 4. Ganyan po talaga mga kaliwete. Nasa kaliwa. Amen. Verse 5, sabi dito, "This you shall do, said the Lord." Ay, iba ulit ako. Okay lang. "So that they may believe," okay po, "perform these signs," the Lord told him. "Then they will believe that the Lord, the God of their ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, really has appeared to you." Okay, may utos, perform this sign. Sabi mo sa katabi mo, perform this sign. Ayan, pag sinabi sa iyong ganito yung gagawin mo, ganito yung gagawin mo. Amen. Huwag kang gagawa ng iba. Kasi nga, ganito yung gagawin mo. Amen. At huwag tayong matatakot na gawin yung pinapagawa sa atin. Amen. Kasi dito tayo magsisimula ng leadership. Tuturuan ka munang sumunod. Amen? Kasi pag hindi po tayo marunong sumunod, mahirap mag-lead. Pag ikaw na ang nakaranas ng hindi ka sinusunod, masakit. At totoo. Amen? Sabi dito, that the leaders, asa na po ba? Okay. Sa translation ko na lang, no? Hindi ko po kasi matandaan kung anong translation ang sinulat ko. That the leaders may believe that the Lord, the God of their fathers, of Abraham, of Isaac, and of Jacob has indeed appeared to you. Ayan. Para ikaw ay maging example. Sabihin mo sa katabi mo, good example. Ayan. Na nagre-reflect sa buhay mo na ang Diyos mo ay ang Panginoong Jesus. Amen. Kung ano ang nakikita sa atin. Amen. Kabanalan or kabagalan. Ano po ba talaga? Amen. So, dapat tayo ay magandang ehemplo at magandang halimbawa. Amen. Dahil ang Lord ay nagre-response sa ating faith. Amen. Ang miracles ng Lord, it is amazingly astounding, wonderfully surprising. Napapatalon nga si Moses eh. Ikaw ba naman, inutusan ka lang na ilapag yung staff mo, tapos maging ahas. Sinong hindi tatakbo? Namiss ko tuloy si Pastor Don. Lagi po siyang nanonood ng Cobra sa pastoral. Ewan ko po, lagi niya po yung gustong-gusto niya yung hinuhuli yung Cobra. Watching. Shalom po, Pastor. Dahil namimiss ka namin, topic ka namin ngayon. Dahil po wala kayo. Ayan. Amen. So napatalon si Moses. May nailala pa ako na talagang yung testimony niya last week lang talagang bilib na bilib siya doon sa ginawa ng Lord sa buhay niya kasi sumunod. Amen. Sino yon? Si Ate Lani. Oh, amen. Grabe. Alam niyo yun na, yung naranasan niya na, yung conviction of the Holy Spirit para mag-pray. No, nanginig-nginig pa yun bago mag-pray. Parang, hindi ko kaya. Magpe-pray ba ako? Hindi. Pero ginawa niya. Amen. Ganon yung dadalhin sa inyo ng Lord eh. It's the infilling of the Holy Spirit na parang may pumipigil sa'yo pero dapat mong gawin. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, kailangan mong gawin. Amen. Gagawin natin kasi yan yung proof na yung authority na binigay ng Lord sa'yo, mangyayari. Amen. Na-receive niya ba yung answered prayer? Na-receive. Na-receive, kaya nga siya nag-testify eh. Kasi nag-pray siya tapos nangyari. Amen. Ganun talaga pag di mo akalain na mangyayari yung yung pinapagawa ng Lord sa iyo. Amen. That is just the proof. Amen. Evident kasi ang power at authority ng Lord sa buhay natin. Amen. Na dapat ang obedience ng Lord ay laging merong working miracle na result. Amen.
Sabi po sa Matthew 28 verse 18, amen. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Amen. Ang authority ay nasa pangalan ni Jesus at si Jesus ay nabubuhay sa inyo, sa akin, sa atin. Amen. From the moment we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, hindi ka na niya pakakawalan. Amen. You belong to Him. Amen. At hindi rin tayo inabandona ng Diyos. Amen. Kahit sabihin na natin, Jesus is sitting at the right hand of God. Sabi niya, I will not leave you an orphan. I will come to you. Kaya hanggang ngayon may kasama ka pa rin. Amen. Number 2 po. Number 2. Ang ating staff in the hand is the support and comfort. Amen. Sabi po sa Psalms 23 verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Amen. Paano nga ba yung walking in the darkest valley? Hindi lang dark valley. Pwede kasing patay lang yung ilaw, or madilim lang dito pero sa bandang unahan ay maliwanag na. Amen. So, paano kaya yung darkest valley? Merong dark, merong darker. Darker. Taas kamay ng mga darker. Hala, ayaw. Ayan. Tumingala lang. Hala, tumawa lang po yung mga darker. Okay. Yung darkest, masyado nang malayo yun. Sige, let's have illustration. Yung dark, ano yan, parang, ano to, siyempre may slight view pa ng konting light, maybe from afar, may nakikita ka pang mga liwa-liwanag. Kung ba, kung saan ka pupunta, ay doon may liwanag. O din, alam mo kung ano, nakikita mo pa yung nalalakaran mo, pero madilim talaga. Amen. May mga shadow pa, kita mo pa yung shadow mo, kahit madilim. Ganon, dark lang yon. Oo. Amen. Ano pa ba? Yung surrounding, so, sabihin natin sa spiritual life natin, nangangapa pa, pero may nakikita pa naman, kaya sige, okay lang, nagtitiis sa ganun. No, nagtitiis sa, may konti pa namang liwanag eh. Ibig sabihin may pag-asa pa daw. Amen. Na konti na lang siguro, baka masasanay na rin ako sa ganito kadilim. Ha? Amen? At okay lang yan, malalampasan ko rin to. Baka makapag-adjust din yung aking mata sa clarity ng ganito kadilim. Amen. Pero paano pag darkest na? Ano yung darkest? Pitch dark. Wala na, hindi mo na nakikita yung katabi mo. Kahit sarili mong hakbang, hindi. Ay, grabe. May tumingin sa katabi. Well, tinignan yung katabi, hindi na nakikita yung katabi. No view of light. Wala na talagang liwanag. Ano pa? Ayan, wala na sa harap, wala na sa gilid, wala na talaga. Kahit magganyan-ganyan ka, unless sa bahay nyo ay kabisado mo yung lalakaran mo. Ganyan kami tuwing gabi. Naggaganyan lang kami papuntang toilet. Alam mo, may mga 40. Ayan. Ganyan-ganyan lang kami kasi tulog na yung mga tao. Amen? So, paano yun? Ang hirap na, hindi mo alam saan ka pupunta. May tatakbuhan ka pa ba? Baka isang mali mong hakbang. Malaglag ka, matumba, gumulong. Diba? Delikado yung darkest eh. Paano kung tayo nga padaanin doon? Sabi doon, even though I walk to the darkest valley. Hay, tapang. Gano'ng katapang yung ganon? Amen. Alam niyo po, all those are nothing compared to the presence of the Lord in you. Na kahit saan ka pa dumaan na darkest valley, His light that is shed in your heart, the light that is steady in your heart, ang mag-illuminate doon sa dinadaanan mo. Amen. Ang tayo pong born again, we are not excused sa mga circumstances. Hindi tayo excused sa mga pagdadaanan. Hindi dahil born again na tayo ay trial proof. Ayan. Dadaan ka pa rin dyan. Bakit ka pa dadaanin dyan? Kasi may kasama ka na. Amen. Kasama natin ang Lord. Rest assured na yung presensya ng Lord ay lagi nating kasama. Yan ang comfort natin, yan ang suporta natin.
Amen. So when we are walking in the darkest valley of our lives, always acknowledge God. Baka naman hindi mo ina-acknowledge si Lord. Lakad ka lang ng lakad. Nakalimutan mo, Lord. Dapat, acknowledge God in your situation. Ayan. Kasi baka pag pinakita natin na kaya lang, sige lang anak, kaya mo naman pala. Dito lang ako. I'll be watching over you. Hindi. Acknowledge natin si Lord in all situation of our life. Siya yung staff that is in our hand that will keep us steady. Amen. Come whatever may. Basahin po natin ang Psalms 91. 1-6 lang po. Baka mag-iyakan tayo sa Psalm 91. Sige po, pabasa. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. Sige pa po. This I declare about the Lord, He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from the deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Amen. Purihin ang Diyos. Amen. Kung maalala niyo po ang pinagdaanan natin during pandemic, amen, na hindi lang naman tayo yung nakaranas, talagang buong mundo. Amen. Na nakaranas ng hindi mo akalain na mangyayari yung ganon, na kayang patigilin, pati eroplano. Amen. But God assured us of His presence. Amen. Pinakita niya sa atin na hindi niya tayo iniwan. Amen. Pinakita niya sa atin na that was just a phase. Hindi 'yun pang matagalan. Amen. Pero kailangan nating manatili sa pananampalataya. Amen. Pero kung bumigay ka noon, baka bumigay ka na talaga. Amen. Paano tayo pinalamig sa ating yung faith ng karamihan. Amen. Pero kung hindi mo tinulungan yung sarili mo, hindi mo nilagay yung sarili mo doon sa salita ng Diyos, nasa na kaya tayo ngayon? Amen. Napaka faithful ng Lord sa kanyang salita. Sabi doon, whoever dwell in the shelter of the Most High. Kung ikaw mananahan ka sa Panginoon, mananatili ka sa pananampalataya mo. Pero kung ikaw mismo ang lumalayo sa Lord, paano kanya matutulungan? Amen. Sabi dito sa verse 5, you will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day. Amen. Ganyan po yung kanyang presensya kung paano niya tayo kino-comfort, paano niya tayo sinusuportahan. Amen. Kasi during those time, hindi mo maaasahan yung kapwa mo eh. Bakit? Kailangan 5 meters away. 5 meters ba? Di ba? Hindi ka pwedeng magbeso. Hi, hanggang hi lang. Hindi ka nga pwedeng lumapit. Amen. Hindi mo siya pwedeng kausapin. Amen. So, paano ka pupuntahan ni Pastor Alani para ilay hands? Pandemic, bawal umano. Bawal bawal lumabas. Pag magkikita kayo, naka-face mask. Amen. Ganun yung ginawa ni Satan. Pero, pinakita ng Lord that we have to dwell in His presence. Amen. Na manatili tayo sa Kanya. Doon tayo umasa sa Panginoon. Doon tayo umasa ng comfort. Doon tayo umasa ng support. Amen. Ang support ng tao, susunod lang yan. Amen. Sabi po sa John 14 verse 15, if you love me, you will keep my commandments. Tapos sa 16, and I will ask the Father, and He will give you another comforter to be with you forever. Amen. The Spirit of truth, the world cannot receive Him because it neither sees Him
nor knows him. But you do know him, for he abides with you and will be with you. I will not leave you as an orphan. I will come to you. Ganon po yun. Na kapag tayo ay umiibig sa Panginoon, nananatili tayo sa salita niya. Nananatili tayo sa presensya ng Lord. At ina-acknowledge natin ang banal na Espiritu sa buhay natin. Amen. Na sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, ang kakampi natin ay Holy Spirit. Amen. Kapag nakakarinig tayo ng kasinungalingan ng mundo, turn back to the word of truth. Amen. The Spirit of truth that the world cannot receive Him. Amen. Bumalik tayo kay Lord. Bumalik tayo sa Word of God. Amen. Mabilis tayong mabudol ng mundo Amen. Pero kapag lumingon na ulit tayo sa Word of God, amen, doon natin nakikita yung katotohanan ng pag-ibig ng Lord, katotohanan ng paglilingkod natin sa Diyos, amen, amen. Alam nyo ba that why you are being attacked by Satan? Through anxiousness, worries, sadness, inside out to Okay? In this way, bakit? Para ma-distract ka. Di ba? Para magulo yung isip mo. Gagamitin niya yon. But God is gazing at you while you are pleasing Him. Amen. Napiplease ang Lord kapag inuuna mo siya. Amen. Siyempre si Satan, inggitero. Ayan. Inggitero yan KSP din yan. Gusto niya, napapansin din siya. Amen. Pero, keep in mind that the Holy Spirit is always with you. Don't give room. Don't give room to sadness. Don't give room to anxiety. Mga character lang sila. Amen. Sige po. Hindi tayo nag-iisa. Si Satan, yan? Loser talaga siya. His destiny is to keep on losing. Ayan. Yan lang yung kanyang pupuntahan. At ikaw, your destiny is victory in Christ. Amen. Amen. And lastly po, number 3, rebuke and correction. Medyo masakit pero totoo. Amen. Sabi po sa Proverbs 23, verse 12. Apply your heart to instruction and your ears to words of knowledge. 13. Do not withhold discipline from a child. Although you strike him with a rod, he will not die. 14. Strike him with a rod and you will deliver his soul from death. Amen. So, ito po ay hindi lang applicable sa ating mga biological children, pero kaway-kaway sa mga nanay dyan. Amen. Huwag po kayong mahiyang paluin ng iyong mga anak. Huwag mahiya. Amen. We have to discipline them. Given na po yon kasi anak natin yun Amen. At walang magulang na gustong lumaki na pasaway yung kanilang mga anak. Amen, di ba po? Amen. But also those who are growing spiritually, ayan, sa kanilang spiritual life, amen. Napaka-importante po nang meron tayong discipler, amen. Kasi yan yung discipler na meron ding discipler, ayan. Hindi po yan basta nagdi-disciple nang walang nagdi-disciple sa kanya. Anong ituturo niya? Amen? Wala. Nagpaturo din po yan. Amen? Kung katabi mo discipler mo, tingnan mo. Yan, nagpaturo yan. Oo, umaatin yan ng mga, marami nang inatinan yan. Hindi lang yung inatinan, marami na ding pinagdaanan yan. Amen? Nagpaturo, sumunod, nag-oo, nag-yes and amen. Hindi yan nag-maybe or I will see or I will check later. Titingnan ko po kung makakarating ako. Wala po yung ganyan. Yes and amen lagi yan kay Lord. Pumayag din yan magpaayos ng buhay. Kung iisipin mo sino may pinakamagulong buhay, kami po yun. Amen? Naalala ko, meron po kaming isang kasama sa discipleship
habang naglalakad kami, sabi ko, grabe. Akala niya siguro hindi kayang ayusin ni Lord yung buhay niya. Ako nga naayos eh. Tapos sumagot siya, kala mo ba ikaw din? Ako nga din. Amen? So minsan nakala natin tayo na yung worst of all. Pero ang totoo, amen, maybe I am the worst of all. Pero walang hindi kayang ayusin ng Panginoon. Amen? Nahirapan din niyang kumawala sa mundo. Yan, nag-struggle din yan. Amen? Pero nagtiwala sa Diyos. Nagtiwala sa Diyos na, Lord, hindi ko to kayang bitawan. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Pero binigay kay Lord. Amen? Nagtiwala sa Diyos. But, isang araw nagising na lang siya. Aba, uy, kaya niya na. Hindi niya na hinahanap-hanap yung mga ganong-ganong bagay. Amen? Kaya nating makalaya. Lahat tayo kaya nating makalaya. Si Satan lang yan, dinadrive ka na, hindi mo kaya yan. Ang tagal mo nang ginagawa yan. Hindi mo kayang bitawan yan. Hindi totoo yan. If any man be in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new is here. Amen. Do not withhold discipline. Amen. Yung kailangan pang turuan, minsan kasi kahit malaki na, baby pa kasi. Kailangan po pag lumalaki tayo, sumasabay ang spiritual. Ang laki na ng baby mo, baby girl pa rin. Hindi. Dapat nag-grow tayo spiritually. Amen? At wag natin i-normalize yung tayo ay tumatagal sa church, pero baby pa rin ang ating pag-pray. Amen? Hindi pa rin tayo makapagpa-pray ng ibang tao na lumalapit sa atin, may gusto ka sanang ipag-pray. Keep on practicing your faith. Amen? Lagi mong practicing yung faith mo. Hindi pag-pray mo yung sarili mo para nakakapag-practice ka. Amen? I-desire natin that we may grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus. Amen. The closer we are to God, the far and away we are to worldly things. Amen po. Pag laging naha-highlight si Lord sa buhay natin, tayo ay lumalayo sa makamundong bagay. Merong transformation, amen, kapag tayo ay nare-rebuke. Kapag tinanggap natin ito, and when we are corrected, we stand right with God. Amen. Hindi naman natin ikakamatay na iwan yung mga nakasanayan natin. Yung mga bisyo natin na hindi naman talaga nakakatulong sa atin. Even our ungodly emotions, yung mga secret agendas natin na ginagawa pa rin natin na kahit naglilingkod na tayo sa Panginoon. Mas lalo pa tayong mabubuhay. Amen. Kasi magagalak ang Ama sa langit sa nagiging tagumpay mo. Amen. At hahaba ang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, hahaba ang buhay mo. Sabi po sa Proverbs 27 verse 5, better is open rebuke than hidden love. Amen. Sabi, hindi okay lang yan. Okay lang yan. Hindi okay yun. Pag hindi okay, sabihin mo, hindi yun okay. Sabi mo sa katabi mo, hindi yun okay. Ayan. May katabi ka ba? Yung katabi yourself. Ayan. Sa Proverbs 12:15 po, the way of fools seems right to them, but the wise listens to advice. Ayan. Wise pala kapag nakikinig ka. Ayan. Ayan. Sabi mo, ako ay nakikinig. Kasi may isa dito walang katabi. Sabi ko na lang, ako ay nakikinig. Ayan. Okay? At the best symbol of staff is this. Amen. Dito po sa rebuke and correction is yung word of God. Amen. Ito lang yung may rebuke tsaka correction. Amen. Word of God lang ang pwedeng magtama sa atin. Amen. Kasi baka pag di tayo tinatamaan, baka hindi natin iniintindi. Or magaling tayo umilag. Ayan na yung word of God. Oh. Diba? Pag naririnig na natin.
Sa Romans 10 verse 8, but what that does it says, the word is near you, it is in your mouth, and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. Amen. So, ang word ng Lord, ang word of God, amen, ang rebuke at ang correction, hindi lamang ito nasa kamay. Ito ay nasa bibig. Amen. It is near you, it is in your mouth and in your heart. Amen. Pinagkaloob na sa atin ito ng Lord para lagi nating nako-confess. Amen. Lagi nating nasasalita. Amen. At the more na napapractice natin ang Word of God, dahil kung hindi man natin ito sinasalita, ibig sabihin hindi ito galing sa puso. Amen. Dahil sabi ng Lord, the abundance of our heart, the mouth will speak. So the more you speak the Word of God, ibig sabihin, mas maraming Word of God nang nasa sa iyo. Amen. Yan po ang tinuturo sa atin ng Word of God. Bakit kailangan natin siyang i-meditate? Amen. So that you will receive the right teaching, correcting, rebuking, and training in righteousness. Anong verse yun? May premyo. Ayan o. Ayan, may premyo sa akin si Ate Ems. Oh. Kanina pa ako binabati niyan. God bless you, Ate Ems. Mamaya na premyo mo. Ayan. Amen? So, alam niyo po, dahil kailangan na natin na yung scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Nagkalat na po at marami na po talaga ang mga twisted teachings. Amen. False teachers. Kapag hindi ready ang puso mo, hindi ka equipped ng Word of God, amen, by yourself or walang tumutulong sa'yo na nagda-disciple sa'yo, amen, para mag-guide ka how to study well, how to study right, madideceive ka talaga. Kapag ka may nakita kang iniiba na ang Word of God, hindi naman pala sila ganun. Ay, pangit pala dun. Iba pala yung Diyos na sinasamba nila. Nabasa mo na ba? Amen? Kaya kailangan may sarili kang pag-aaral. Pag-aaral. Ayan. Kasi kung matisod man sila sa kanilang salita, amen, at least ikaw, alam mo. Kapag may nakasama kang nanonood, parehas na kayong nanonood, amen, o sabi mo sa kanya, hindi tama yung sinasabi niya. It is written. Amen? Kung kaya mong i-defend na talagang mali yung napapanood nyo. Amen? Hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay totoo. Talagang naglipa na yung mga maling turo. Amen? So better guard your heart and learn the Word of God. Amen? And in verse 17, sabi doon, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good word. Amen. So God's rod strikes to rebuke and correct us. Amen. It is not for affliction. It is not meant for destruction. It is only for our own good and for the good works na hinanda niya para sa iyo. Amen. Let us read po Jeremiah 29. Na-surprise po ako nito kasi hindi ko naman siya lagi binabasa. Verse 10. This is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place. Amen. Alam na po natin yung kasunod dyan. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. So si Moses po, he was 40 years old nung umalis siya ng Egypt, nung nakapatay siya ng Egyptian. Umalis siya ng Egypt, pumunta siya ng Midian. 40 years old siya nun. Tapos from Midian, nung tinawag siya ng Lord, another 40 years. Ilan yun? 80? Natatagalan na tayo sa verse 10 na 70 years.
Pag na-complete na daw yung 70 years, Lord, 40 pa lang po ako, Lord. Nagmamadali na nga ako sa answered prayer ko, 1 buwan na. Amen. Ano na ako? Excited na ako. Yung iba dyan, ilang buwan na? Pa-example nga, Mabek. Ilang buwan nang hinihintay mo? Oh, ilang buwan ka nang nami-miss? 4 months. Ang hirap magantay, Lord, 4 months. Sabi mo 70 years. Huwag naman po, Lord. 70 years. Sabi po sa Exodus chapter 7, verse 7. Ito. Confirm. Moses was 80 years old and Aaron 83 when they spoke to Pharaoh. 80. Ang tagal yan. But it is never too late. Amen. Dahil si Lord naman ang nagsabi that His plan for us is not to harm us. Amen. Lengthy or short, alam ng Lord ang perfect timing para sa bawat isa. Amen. Alam ng Lord kung kailan ka suitable doon sa prayer mo. Alam ng Lord kung kailan ka nararapat para doon sa pinagpipray mo. Amen. Baka inaantay lang na Lord na ma-perfect mo yung adobo. Di ba? Nakasawa ka na. Hindi natin alam. Amen. Si Lord ang magsasabi niyan. Amen. It's either 40 years, 70 years, 80 years, or right away. Immediately. Amen. It is never too late. Amen. Para sa Lord. Amen. So, conclusion po tayo ng ating lahat ng ibinahagi ko po sa inyo. Amen. The staff in your hand can lead you to God's purpose, not only for your own good, but for the good of many. As Moses was used by God for the freedom of Israelites, and so are you in this perishing time. Use your power and authority. Live the life that pleases the Lord, because God is your support and comfort, always available 24/7 kahit tulog. Amen? Kahit tulog tayo, binabantayan tayo ng Lord. Nandyan yung mga angels niya sa paligid natin. I want to share this to you. Ilang araw na po akong balisa. Hindi ako makatulog sa gabi. Sabi ko siguro kasi nagluluksa pa kami doon sa pagkamatay ng lola ko. So, hindi ako makatulog sa gabi. Lagi ako nagpipray. Sabi ko, Lord, ang lungkot-lungkot. Marami pa naman kaming plano para sa kanya. Kinuha namin siya doon sa bahay niya kasi gusto namin siyang maalagaan. Sabi ko, pero kinuha mo na. Sabi ko, gabayan mo yung buong pamilya, ingatan mo yung mga anak ko, ingatan mo si mama, ingatan mo si papa. Lagi ganun yung prayer ko. Kasi umuupo na nga ako sa upuan, nagaganyan na ako ng kumot. Sabi ni Pawan, umayos ka nga ng higa mo. Hindi nga ako makatulog eh. Ililay hands niya ako, pag-pray niya ako, uupo na naman ako. Kasi hindi ko talaga makuha yung tulog ko. Pero nakakatulog ako siguro mga madaling araw, tapos gigising ulit. Ganun lagi. Ganun lagi yung nararamdaman ko. Then, kahapon, sabi ko kay Pawan, tinawagan mo na ba si Samboy? Sabi niya, hindi, hinantay talaga kita para tawagan natin siya sabay-sabay. O sige, nagugas ako ng plato. Ito na. Hello baby, how are you? Pagkita ko, ang dami niyang sa mukha. Sabi ko, what happened? Sabi niya, I got chicken pox. Doon ko naramdaman na, sabi ko, Lord, ito yung iniiyak ko sa'yo na hindi ko alam. Sabi ko, may chicken pox ka. Ilang araw? Sabi ko, how many days, baby? 11 days, mommy. Sabi ko, are you in pain? Do you have fever? Sabi ko sa kanya, is it itchy? How do you feel now? Siguro nakita niya yung worried ko, yung iyak ko. Started, yung nagsaside face siya. Tapos maya-maya pinatay niya na yung camera. Amen. Pinatay niya yung camera. Sabi ko, Daddy, pinatay niya yung camera. Sabi niya, umiiyak na din yun. Huwag ka na kasing umiyak. Sabi ko, sige. Tapos
ginawa niya, tinawag niya na lang si Mommy. Sabi niya, saan ba si tita mo or si Mommy? Tapos maya-maya, binalik na ulit yung kay Samboy. So, doon ko nakita na God is really calling us to pray every time. Wag po nating i-ignore yung prayer time na yon. Kasi hindi natin alam kung para sa kanino tayo nagpipray. It might be you're praying for someone else, but God is already doing something for you. It is always for your sake. Bakit ka nagpipray? Kala mo nagpipray ka para masagot yung prayer nung pinagpipray mo? Hindi. So that God can aid you. Para lagi kanyang magabayan yung pamilya mo. It is always for you. Ganyan si Lord. At kapag nakikita niya tayo, iniisip niya lagi yung kapakanan natin. Amen? So yung ginawa niya kay Moses, hindi lang para kay Moses yun, para sa buong Israelite, para makalaya. So, bonus na lang yung kay Moses. So sabi ko, Lord, ito pala yun. Malapit na kasi bakasyon namin, kaya siguro napaka-emotional na ng mga, yung mga araw na binibilang namin. Papalapit ng papalapit, pabigat ng pabigat ang mga eksena. Amen? So, yun po, nakausap na namin siya, and we are calling every day. Sabi pa ni Mami, ay, hindi na namin sinabi sa inyo kasi mag-aalala kami. Sabi ko, yun nga po, yun nga yung problema ko, Mami, na, yung nag-aalala ka, hindi mo alam para saan. Kasi kung mas maganda na po na nag-aalala kami, tapos alam namin ang dahilan. Pero sabi niya, okay naman na si Samboy at na dala na din sa derma. Amen. So rest assured, amen, na, excuse me po. Sana hindi na umiyak ka. Amen. So, ang stage po ng ating learning is progressive. Amen. Pag nakakaranas ng rebuke, ng correction, okay lang po yan. We should be always teachable. Amen. Bakit? It keeps us humble. Amen. At na-exalt si Jesus sa buhay natin. Amen. And rest assured that you can use what is in your hand right now for God's glory, because God is also using what is in His hand right now, and that is you. Ikaw ang nasa kamay ng Diyos at ikaw ang gagamitin niya. Amen. Yun lamang po sa gabing ito, mapapurihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. I invite po Pastora Lani.